Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Pagkatapos magdrama ni Congressman Saldico sa budget deliberation ng Kamara para sa budget ng Office of the Vice President, kung saan pinaratangan niya si Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na mambubudol, at dinagdag pa niya na bobo at palpak at tamad si Sara Duterte, ay muring nalalagay ngayon sa kahihiyan itong si Congressman Saldico. Ayon sa post ng isang kilalang direktor na si Daryl Yap, ay tila baga inihalin tulad nga niya si Saldico na kamukha ni Kokey. Muli din binalikan ng mga netizens ang mga kontrobersiya na nakapalibot noon hanggang ngayon kay Saldico dahil sa pagkakasangkot niya sa korupsyon ng Pharmally at pagkakasangkot ng kanyang kumpanya sa mga overpriced na laptops na ipinabahagi naman ng tanggapan ng DepEd, kung saan si Bibi Sara noon ang Secretary of Education. Sa privilege speech nga ni Villanueva ay hayagan niyang ipinakita ang mga folders na naglalaman ng mga documents na di umano ay may kaugnayan sa mga korupsyon sa gobyerno na sangkot ang mga kumpanya ni Saldico. Ayon kay Villanueva, ang pagkaka-appoint ni Saldi bilang chairman ng Committee on Appropriations ay parang nagtalaga umano ng isang gwardiya sa blood bank, ngunit ang gwardiya pala ay isang vampira. Pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President.
Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista. At ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Yan. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Zalde! Ang sagot po, true. Zalde, Pinakakasuhan din po makinig ka. ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Ang ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Agoy! Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Patay. Tapos, corrupt. Wow, Mr. Buwaya. President, kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Patay! Only in the Philippines, Mr. President. Hello, Zaldico! Buwaya! Diba imaginin mo? Ha? Grabe, busog-lusog ka rin pala talaga, Zaldico. Ang dami mo ng kaso, ang dami mong korupsyon. Kaya kapitoko ka kay Romualdez. Ha? Para, di ba? Para malapit ka dun sa ginto. Zaldico. Anong mga pinagsasasabi mo sa mga Duterte? Sabi nga ni Senator Joel, malego ka muna. Malego ka muna, Zalde. Grabe. No? Grabe talaga mga lods. Kasi alam niyo mga lods, no? Natatawa na lang ako sa mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung grabe ang korupsyon, kung sino pa yung grabe ang kaso, kung sino pa yung, di ba, sobrang dumi, sila pa ang may ganang tumapon ng putik sa iba. At ang kapal ng mukha mo, Zaldico, na akusahan si VP Inday Sara ng kung ano-ano, tapos ikaw pala itong demonyo